Isang magandang umaga sa inyong lahat. Kung pinapanood mo ang video na ito, ay kasama ka ng marami nating mga kapatid sa pananampalataya sa All Generations Church. Ako po si Pastor Ding at ngayong araw na ito ay atin pong isinasagawa ang unang araw ng fasting o pag-aayuno. Reminder lang po na ito ang pagkakataon to spend an intentional, meaning sinasadya, and extended time, mahababang panahon with the Lord. Sa Psalm 104 ay sinasabi, enter into His gates with thanksgiving and unto His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Magsipasok kayo sa kanyang pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa Kanya at purihin ninyo ang Kanyang pangalan. Magsimula po tayo sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos. Sa pagkakataong ito, tayo po ay magpupuso mandali. Makakarinig tayo ng isa o dalawang worship songs bago tayo magpatuloy. Sikapin lang na sinasabayan natin ang awitin. At kung mayroon naman tayong sariling awit na nais nating awitin, ay pwede rin naman. Ang pagpuri ay ang pag-focus natin sa kung sino ang Panginoon sa ating buhay. Kung paano si Jesus bilang ating Panginoon sa ating buhay. Ano man ang mangyari sa ating paligid, ito ay ang pagkilala at pagdedeklara na siya na ating Diyos ay mabuti at karapat-dapat lamang na purihin. Kung nagawa mong makapagpuri sa Diyos, patuloy lamang na makinig sa awitin hanggang sa matapos. Handa ka na ba? Balik ka lang pagkatapos. Ang suggested song ay Thank You Lord ni Don Moen. Tapos na po ba? Sa simula, nakakapanibago ang mag-worship na nag-iisa. Pero makakasanayan yan, kapatid. Isang magandang halimbawa sa iba ang makita na nagpupuri tayo sa Diyos na nag-iisa. Sa pagkakataong ito, nais kong itanong ang naging saloobin at naging damdamin mo matapos kang magpuri sa Diyos. Na-challenge ka ba? Na-encourage ka ba? Na-lift ba ang iyong spirit? Pwede bang isulat mo sa isang notebook ang iyong naramdaman? Isulat din kung sinabi sa iyo, kung ano sinasabi sa iyo ng Panginoon. Isang paalala, simula bukas, bago manood ng video, magandang makapag-worship ka muna. Then, listen to worship songs. Also, ngayon ay Monday, and we are calling this day a Thanksgiving Monday. Ang pangalawang exercise natin ay ang pagpapasalamat sa Diyos. Mula sa salita ng Diyos ay sinasabi, enter His gates with thanksgiving in your heart. Napakahalaga ng isang thankful heart. Isang pusong mapagpasalamat. Tunay na isang kagalakan sa puso ang magpasalamat sa Diyos. At isang malaking kaluguran sa Diyos ang makita na ang kanyang mga anak ay marunong magpasalamat sa Diyos. May magandang bunga ang isang pusong mapagpasalamat. Kung nagiging ugali at bahagi ng ating buhay ang laging mapagpasalamat,
maiiwasan natin ang espiritong laging nagrereklamo at nagiging mapaghanap. It's sad to say, may mga taong walang nakikita kundi ang pagkakamali ng iba. Yung mga negatibong bagay, yung masama, yung problema. At ang mga bagay na ito ay hindi nakalulugod sa Diyos. Higit sa lahat, nakakapagod dalhin ang mga ito sa isipan. Kaya nga, isinulat ni Apostol Pablo ang Filipos, Kabanata 4, talatang 8, at sinasabi, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. In English, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga pag-uugali at kaisipan na nararapat taglayin ng isang Kristiyano. Mahalagang isipin at gawin ang mga bagay na karapat-dapat, yung tama lang, hindi yung mali. Yung mga bagay na kapuri-puri, walang malisya, hindi paninira. Yung mga bagay na totoo, hindi fake news. Yung mabuti at kahanga-hanga, hindi paninira. Higit sa lahat, yung kaibig-ibig at kagalang-galang. So ito ang challenge, mga kapatid. At huwag tayong mamamangha sapagkat tunay na ang Diyos natin ay lubos tayong pinagpala simula pa nang tayo'y isilang. Magsulat ng 100 na thanksgiving sa Diyos. 100 na pasasalamat sa Diyos. Simple lang, halimbawa, pagkagising mo sa umaga, pasasalamat sa panibagong lakas na bigay ng Diyos. Sa iyong pagbangon, muli mong masilayan o nasilayan ang ganda ng kanyang nilikha. Mahimbing na pagtulog, masayang tahanan, malakas na buhay, pananampalataya, at marami pang bagay na may pagpapasalamat sa Diyos. At mamamangha tayo sa dami ng ating ipagpapasalamat sa Diyos. Handa na ba ang iyong notebook at pen? Isulat mo yan kapag sinabi kong pause at bumalik ka sa video para sa last words and prayer. Ready ka na ba? Kung bumalik ka, kamusta ka? Naka 100 na Thanksgiving ka ba? Naging isang magandang karanasan sana sa iyo ang maging mapagpasalamat sa Diyos. Patuloy mong basahin, ulit-ulitin ang maraming bagay na bigay sa iyo ng Diyos. Kung may mga bagay na nais ipagawa sa iyo ang Banal na Espiritu ng Diyos, mangyaring isulat at isama mo na rin kasama ng iyong mga pasasalamat. I hope na ang pagsusulat at pag-iisip ng mga bagay na dapat ipagpasalamat ay lagi nating gagawin. Tayo ay manalangin. Aming Diyos na tapat,
at makapangyarihan sa lahat. Isang malaking pribilehiyo ang makanika namin ngayong umaga. Maraming salamat sa pagkakataong ibinigay mo sa amin upang alalahanin namin ang maraming bagay na ginawa mo sa aming buhay. Tunay na hindi mabilang ang maraming blessing na ipinagkaloob mo sa amin. Bagamat may pagkakataon na naharap kami sa mga pagsubok at challenges, nagagawa pa rin namin mapagpasalamat sa iyo. Nagtitiwala kami na lagi kang may magandang layunin sa aming buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen and Amen. Maraming salamat sa inyong pagdalo and see you again tomorrow.